reviewin nyo na lang yung mga video natin, mga siguro 5 taon ko na yatang inaral yon. I think April or May, ano? May 15. Ayan, May 15, yun. Ah, ayan po, ang birthday ni Jesus. Dahil hindi pwedeng magpastol ang mga pastol sa araw ng Disyembre. Bakit? Malamig. Hindi sila pwedeng lumabas. Lumalabas sila, alam niyo ba ang mga tupa, mga sheep, isang beses lang po sila nanganganak sa isang taon. Hindi sila katulad ng baboy o mga manok na sige lang, anak ng anak sila. Para siya ng tao. Once in a year lang sila nanganganak. And specifically, nanganganak ang mga sheep, it's time of spring. Ano po ang time ng spring sa time ng Jerusalem or Bethlehem sa Israel? Ang spring sometime between March, April, and May. And para hindi ko na kayo pahirapan, pinanganak ang ating Panginoong Jesus exactly the same kung kailan inaalay ang mga tupa sa templo. Kailan inaalay yon? During Holy Week. Alam niyo na, birthday ni Jesus. Araw ng kanyang kapanganakan, araw ng kanyang kamatayan ay the same, Holy Week. Kaya we celebrating the birth of Christ. Ngayong December, minamana lang natin yung nakagisnan ng mga pagano, December 25. Dahil yung Diyos nila ay December 25 at nakikita nila ang dami ng mga Christians. Sige, gawin na rin natin ang Christmas December 25. Ayan po, aralin natin sa mga susunod pong Sunday. I think Sister Jam yata magtuturo nun, no? Tama ba? Sa next Sunday. Pero ngayon, focus tayo sa mga magay o sa mga pantas. Amen ba? Sabihin mo, pantas. Hindi po yung pareho, ha? Magkaiba yung pantas o yung antas. Pantas. Sa English po ay hango yan sa salitang, sa Greek word, ang tawag dyan ay magoy. Sa English, they translated it magay. Di ba? Sa Pilipino, tinranslate natin sa noodles naman yun eh. Noodles naman yun eh. Di ba? Meron pa ba yun? Lucky Me na yata. Nagkagutuman na, no? Nagutom kami sa traffic kahapon. Tinagalog natin, pantas na ibig sabihin, mga matatalino. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, matalino ka ba? Alamin natin mamaya. Kantahin matalino. Iniram ko po yung outline ni Pastor Sunny dahil puyat-puyatan tayo kagabi. Gusto ko sana yung ang message lang natin for 4 points, yung star, no? Star lang sana ang message natin. Meron pa naman akong outline kaya wala na akong chance kanina dahil nag-preach po ako doon sa Kupang. Napakarami mga bata ma-attend. Marami po kami doon. At kitang-kita po namin yung langit. At natatanaw namin, dahil cloudy, hindi namin matanaw yung morning star. Ayan po yung topic natin, morning star maya-maya. Ang bituin na nagbibigay ng kagalakan. Sa atin, ang mga bituin o mga luningning, tama ba? Ay minsan na-associate natin sila yung mga star, no? Sino ba yung mga star natin? Tingnan natin yung mga ginawa ni Pastor Sunny na slides. Sabi niya, eto muna, kung may outline kayo, ang mensahe ng bituin. Sa Tagalog, minsan ang tawag na bituin ay tala. No? Tala. Okay, ano nga ba ang mensahe natin sa bituin? Ang kapahayagan sa kalangitan. Ito po yung nagpapahayag. Minsan, ang Biblia nagpapahayag ng nilikha ng Diyos sa Psalms 19 verse 1 up to 6. Pinapakita po rito sa verse na ito na ang Diyos nilikha niya ang kalawakan. Ito po, makikita nyo yung ating verse. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag sa kalangitan. Kaya makikita niya pa lang po ninyo ang langit. Ilan po ang stars dito po sa kalangitan?
It's a billion stars. Dami, no? At ilang star pa lang ang naaabot ng tao. Actually, wala pa. Buwan pa lang ang inaabot at meron na yung isa, Mars, pero hindi taong nakaabot. Yung robot ni Elon Musk, di ba? And then, nakakita raw sila ng buhay doon na pwede magtanim ng gulay or patatas. Siguro, parang ayaw na nila sa Earth, gusto na tumira sa Mars. Pero ibig sabihin, iisa pa lang, kung yan ay star, ang Mars, ilang billion ng stars pa para maabot mo at makita mo ang kalawakan. Ito po si Psalmist, habang si David ay sumusulat ng kanyang awitin, may harp siya, nakatingin siya sa langit, nakikita niya, yan po isinulat ni David, ito po ay awit. Amen ba? Kaya ang kalangitan daw ay pinapakita yung kamay ng Panginoon. Ipinapakita ang kalawakan na bawat araw, gabi, pahayag ay walang patlang, patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. Wala silang tinig o salitang ginagamit. Wala rin silang tunog na ating naririnig, ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig, balita yung maabot hanggang dulo ng daigdig. Gumawa ang Diyos ng langit ng tahanan para araw, sa araw tuwing umagay lumalabas ito, parang masayang kasintahan. Wow. Tulad ng masiglang manlalaro sa handang-handang takbuhan, sa silangan sumisikat lumulubog sa kanluran. Walang nakapagtatago sa init nitong taglay. Talagang in love yung sumulat ng Psalms, ano? Ikita niya, no? Nakita niya yung liwanag. Marahil siguro nakita niya yung crush niya, no? Si Micah. Diba? Crush niya si Micah, yung anak ni Saul. Na one day, siguro, mapapangasawa ko to. Yan, nakita niya yung star. Ano? And yung mga bata, minsan pagka nag-aaral sila, yung mga bata, di ba? Yung mga bata, pag nag-aaral, binibigyan sila ng magandang grade ng teacher. Naalala ko silang David, si Rachel, nag-uunayan sa bahay namin. Pag uwi nila, Ma, Pa, meron na kaming star. Di ba? Kahit walang ginagawa sa school, yung iba, teacher, paying star kasi papasikat ko sa parents ko. Binibigyan na lang sila ng star, di ba? Diba? Minsan naman, pagka nadapa yung mga bata, naumpog, ibang star ang kanilang nakikita. Diba? Lalo na yung mga makukulit, mga lasinggero, no? Nabubugbog, marami ring star na nakikita. Ibang klaseng, yung star sa hilo, di ba? Star sa hilo. Okay. Sumunod po, sa ating tala, ang bituin ang bituin ng ating Panginoon. Amen ba? Ito po makikita natin, ang bituin ng ating Panginoon ay ipinahayag po ni Jesus sa Revelation 22. Ayan, sa Revelation 22, maliwanag na maliwanag, babasahin ko sa aking version, sa New King James Version, na si Jesus mismo ang nagpapahayag. Di ba? Ano sabi sa Tagalog? Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang sa mga bagay na ito ipahayag sa inyo ang nasa iglesia. Ako'y mula sa angkan ni David, ako ang maningning, mga lumang Tagalog. Siguro mga modern day, ako yung kumikinang, di ba? Ako yung nagniningning na bituin sa umaga. Pero kunin natin yung root, no? Yung King James Version or New King James Version. Basahin ko po sa aking Bible, kung may Bible po kayo, Revelations 22, verse 16. Sabi ni Jesus, Jesus. Pinapakita lang po na si Jesus mismo ang nagsasabi, ako mismo, At pinangalanan niya yung kanyang sarili na nagpapahayag, I am Jesus. And Jesus claimed this verse, I have sent my angel to testify to you these things in the churches. Una, sabi ni Jesus, I am the root and the offspring of David, the bright and morning star. Diba? Makikita natin, maliwanag na maliwanag sinasabi ni Jesus,
ay kino-quote niya yung sinabi ni Matthew sa Matthew chapter 1 verse 1. At kino-quote niya rin yung sinabi ni Isaiah chapter 1 verse 1 that I am the root of David. There shall come forth a rod from the stem of Jesse, and the branch shall grow out of his roots. Isaiah 11 verse 1. At sa Matthew chapter 1 verse 1, the book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Kaya ito pong makikita natin dito sa, bibilis na mag-type, ano? Sa Revelation chapter 12, balik natin, yan, no? Revelation 22 verse 1. Basahin natin sabay-sabay. Ano sabi ng Panginoon? The angel showed me the river of the water of living, a crystal clear. And the Lamb of God. I think dapat sa verse 16. Ayan. I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root and the offspring of David and the bright morning star. Maliwanag. Kasi maraming star, di ba? Star yung katulad sa picture. Di na pinakita. Merong star margarine, star iray, di ba? Star pag nabukulan, no? Star-staran, ano pa? Bida-bidahan, no? Maraming mga meaning ng mga star. Di ba? Mapapansin nyo, maging si Lucifer, mga kapatid, ay morning star. Ay, morning star pala si Lucifer? Opo. Morning star si Lucifer. Balikan po natin yung pagiging morning star ni Lucifer. Nandun po yan sa Isaiah 14. Isaiah 14, verse 12, how you are fallen from heaven. Ayan. Ayan, no? Oh, how you have fallen from heaven, morning star. Di ba? Son of the dawn, or son of the morning. You have been cast down to the earth, you who have laid low the nations. Yan, maliwanag na maliwanag dito. Sa New King James Version, in-expound pa yung King James. Ang sabi rito, how are you fallen from heaven, O Lucifer? Pinangalan po siya. Kasi ang ibig sabihin ng Lucifer is son of the morning or morning star. Kaya kapag magkakaroon kayo ng anak, pinangalanan yung morning star. Wow, ganda ng pangalan. Di ba? Mukhang, di ba, pagka papangalanan niyo yung anak niyo, maghahanap kayo sa Bible. Uy, meron ako nakita rito sa Bible. Sa Isaiah 14 verse 12. Ang ganda ng pangalan, no? Morning star. Di ba? Sa English o sa hinugot na Hebrew word na ibig sabihin ng morning star ay Lucifer. Di ba? Kung sino bang pangalan niyo, Lucifer? Kaya mapapansin po natin na si Lucifer, or I do believe mga angels, they are morning stars. Amen ba? Pero kakaiba itong si Lucifer. Kaya nga pinangalanan siya. Kaya ang si Lucifer, mga kapatid, makikita natin yan. Tuloy-tuloy lang natin yung Isaiah, Isaiah 14. And then yung verse 13, makikita natin na si Lucifer, mga kapatid, meron ba tayo dyan yung Ezekiel 28? Pwede ba natin hugutin yung Ezekiel 28? Etong si Lucifer, ang pangalan niya ay anointed cherub or angel. Ezekiel 28 verse 13. Yan po pinangalanan sa apo ni Brother Ol. Ewan ko kung siya nagpangalan, Ezekiel. No? Baka ito rin nabasa mo. Hindi naman. Okay.
Ayan, no? Ezekiel 13. Ang ganda-ganda ni Lucifer bago siya naging fallen angel. No? Morning star, you were in Eden, the garden of God. Very precious stone adorn you. Carnelian, chrysolite, and emerald, topaz, onyx, jasper, lapis, lazuli, tortoise, and beryl. Your settings and mountings were made of gold. On the day you were created, they were prepared. Ganyan siya, no? Ang ganda ni Lucifer, morning star. Di ba? Pero ano nangyari sa kanya sa verse 14? Eto, meron pa. Wait, there's more. Instrumentalist siya. Oh, you were anointed as a cherub. Sa ibang translation, guardian cherub. For I have ordained you, you were on the holy mount of God, you walk among the fiery stones. Verse 15. Next. Ayan. You were blameless, walang kapintasan, in your ways from the day you were created, till wickedness found in you. Hanggang ikaw ay nagkasala. Si Lucifer walang Eva na siya po ay natukso ng serpent, old serpent. Si Lucifer wala ring Adan na tinukso naman ng kanyang asawang si Eva. Under di kulambo ka kapag ka hindi ka kumain ng, di ba? Mansanas. Galit na tayo. Break na tayo. Parang ganoon. Kaya nung nagsisihan, bakit sinong sabi sa inyo mga hubad kayo? Sabi ni Lord. Anong sabi ni Eva? Kasi, sabi ni Adan, kasi itong babaeng nilikha mo para sa akin, tinukso ko kumain ng, di ba? Ng bunga na malalaman mo ang tama at mali. Di humarap si Lord kay Eva, ikaw Eva, bakit mo naman kinain? Paano naman kasi yung old serpent, di ba? Yung Satanas, tinukso niya ako, di raw ako mamatay. Pinuntahan naman si Satanas. Ikaw, walang tumukso sa akin. Sarili ko lang yun. Kasi siya yan di ba? Ang tumukso sa kanya, sarili niya lang. On his own. You were blameless in the ways from the day you were created till the wickedness found in you. Ano nangyari sa kanya? 16. Through the widespread trade, you were filled with violence. Ito na, pumasok ng kasalanan. You sin. So I drove you out in disgrace from the mount of God and expelled you, guardian cherub, from among the fiery stones. In other words, siya po ay itinapon na doon mula sa langit. Sila yung mga fallen angels. Amen ba? Nagyabang na po siya. Verse 17. Tuloy na nga natin. Aralin na nga natin tong si Morning Star bago tayo magpunta sa Star ni Lord. Your heart became proud on account of your beauty. Maganda talaga siya, no? And you corrupted your wisdom because of your splendor. Sino yung nagtukso sa kanyang sariling napakaganda na pumangit? Sarili niya. Amen ba? Kaya po, yung pride, tandaan po natin yan, magsisimula yan sa heart. Tapos ngayon, ipaprocess mo na. So I threw you to the earth, I made a spectacle of you before kings. May 18 pa ba? Tingnan natin, tuloy-tuloy natin aralin tong si Morning Star. Ayan, no? Ayan na. So basahin nyo na lang mga kapatid dahil hindi yan ang topic natin, no? Anyways, yan po, makikita natin si Lucifer sa Isaiah 14. Si Jesus, sabi ni Jesus, kung pwede natin ibalik sa Isaiah 14, how are you fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, how you are cut down to the ground, you who weaken the nation. And then the verse 13, ito po yung nagbigay sa kanya
ng tinatawag na pangalang Satanas sa verse 13. Ano? Ayan, sa verse 13. Makikita po natin, pumasok yung tatlong kayabangan sa kanya, o 5 actually. For you have said in your heart, ano sabi niya? Ay, kaya mahirap yung ako eh. I will ascend into heaven. Nagmayabang, ako ay aakyat sa langit. Pangalawang ako, nagmaster ng apology to. I will raise my throne above the stars of God. Imagine, mas tataas pa ako sa mga morning stars na yan. Di ba? Mas leader pa ako sa kanila. Para akong Diyos ang level ko. Ibang level to. Pangatlong I will sit enthroned on the Mount of Assembly. In other words, sisipain niya na yung Diyos, siya na yung uupo. Di ba? On the outmost high of Mount Zapon. Ano sumunod na verse 14? Pang-apat na I will. Ayan. I will ascend above the tops of the clouds. Panglimang I will make myself like the Most High God. Antindi, ano? Kaya nagkaroon ng kudeta sa langit. Yung mga morning star, kung ibabalik natin sa 12, ano ang nangyari sa kanila? Naging fallen star or fallen angel. Yung laging sinasabi ni Pastor Sani, ikaw ay hulog ng langit. Wow! Diba? May nagsabi na ba sa inyo? Ikaw ay hulog ng langit. Ang ibig sabihin, fallen angel. Kaya huwag natin gagamitin yung hulog ng langit. Hulog ng langit sa fallen angel. Tama ba? Pero mga kapatid, ano yung difference nitong morning star sa ating si Jesus na nagsasabi, I am the bright morning star. Basahin natin, Revelations 22, Revelations 22, verse 16. May English pa dyan? Mas maganda yung English. Ayan, Jesus, Revelations 22, verse 16. Thank you. Ayan. Sorry po, hindi ako nakagawa ng outline, ano? Dahil sa party-party, kaka-party. Si Lord naman na nalugod, di ba? Pagising ng umaga, sabi ni Sister Evelyn, di ba magpipreach ka sa Kupang? Oo nga pala. Buti na nauna ako sa sa text ni JB. Kaya pagdating dito naman, may bibili naman ng rebo. Di na ako nakagawa ng ito na lang, glory to God. Anong sabi ng Panginoon? Anong difference ni Morning Star sa ating Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, I am the bright morning star. Anong difference nila? Si Jesus, the bright. Pag sinabing the, nag-iisa. Hindi siya a bright. Hindi siya sinasabi niyang, isa lang ako sa bright morning star. Sabi niya, I am the. Ibig sabihin, ultimately, soul I am. Nag-iisa. Di ba? Wala nang kapares. I am the bright morning star. Si Lucifer ay morning star. Ibig sabihin, pagdating natin ng langit, mga kapatid, tingnan mo yung katabi mo. Mga morning star tayo. Amen? Ha? Oo nga. Pati nga helicopter, pero mag-helipad din sa akin yata. Hindi, joke lang. Amen ba? Kaya mga kapatid, yung the bright morning star, kapag wala yung nagbibigay liwanag, yung mga morning star walang kinang. Walang kinang. Parang parang ginto lang na tinubog. Tama ba? Tinubog. Ang tawag? Tinubog. Gintong tinubog. Kapag pinagpawisan na yung sumusuot, ang nangyari sa ginto, nagiging tanso. Nawawala na yung kinang. Kailangan yung the bright magbigay ng liwanag.
pinatay niyo yung ilaw, nawawala na yung bright, didilim yung mukha ko. Hindi na bright and glooming face. No? Magiging dark face na ako. Ganon yung the bright morning star. At si Jesus, specifically, sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 5, even sa John chapter 8 verse 12, I am the light of the world, as I am in the world, I am the light of the world. Si Jesus ang nagbibigay liwanag sa daigdig. At tayong tumatanggap, tayong sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5, you are the light of the world. Amen ba? Sinasabi ni Jesus yun sa kanyang mga disipulo, you are the light of the world, pero nag-aaway-away pa sila. Nag-uunahan kung sino yung magiging leader, nag-uunahan kung sino yung magiging kanang kamay ni Jesus. Nag-aaway-away sila. Pero sinabi ni Jesus, you are the light of the world. Sinasabi ng Panginoon yung magiging tayo kapag ka tumanggap na tayo kay Kristo as the bright morning star. Amen ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Thank you, Lord, for the bright morning star. Si Jesus ang nagbigay ng liwanag. Amen ba? Ayan po ang bituin. Ngayon naman, sino ang nakakita ng the bright morning star o yung star in Bethlehem? Ang mga magay. Sabi ni Brother Emil, mga noodles. Ano? Mga magoy. Or sa Tagalog, mga matatalinong tao. Or sa ibang translation, mga pantas. Sino ba itong mga pantas na ito? Ayan, basahin natin sa Matthew chapter 2, verse 1. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea, nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem, nang siya'y isinilang, may mga matatalinong tao mula sa silangan at dumating sa Jerusalem. Napakadami pong teaching kung babalikan po natin yung slide na yun. Yan. Una, makikita po natin si Jesus ay ipinanganak saan? Sa Bethlehem. Sa Bethlehem ay doon po isinilang sino? Ayan, ang ating Panginoong Jesus. Tama naman. At ang Bethlehem, ibig sabihin ng Bethlehem ay a house of bread. Kaya mamaya meron tayong communion. Magkakaroon tayo ng breaking of bread. Kung may tinapay. Pero kung wala, yung osya na lang. I-break natin yung osya. Amen, babalikan natin mga kapatid. Marami akong naiisip ditong teaching. Alam po ninyo, sa kapanahonan ni Jesus, may na-mention na may hari. Anong pangalan ng hari? Herodes or si Herod. Si Herod, 40 years BC, bago ipinanganak ang ating Panginoon, 40 years, di ba? Backward 40 years. Anong ginawa ni Herodes? Si Herod, ang ginawa niya ay tinaboy niya yung mga makapangyarihan sa east. Silangan. Sino makapangyarihan silangan? Nung time ni Daniel, si Haring Nebuchadnezzar. Tama ba? Sumunod na kaharian, si Haring Cyrus ng Medo-Persia. Si Daniel mismo, mga kapangyarihan siya, nandun yung, actually modern day, yung Haring Nebuchadnezzar, doon po yan sa bayan ng Babylon, hindi bayan bansang Babylon. Di ba? Modern day, ano yung Babylon? Iraq. At nasakop ang Iraq ng Medo-Persia, Syria. Ano ngayon ang Medo-Persia? Modern day. Iran. Tama, gagaling nyo sa history, ha?
Okay. Sino naman ang sumakop sa Medo-Persia? Alexander the Great. Tama yan. Greece. At sino naman sumakop sa Greece? Rome. Ito na yung panahon nitong binabasa natin. Di ba? Nakita nyo na? Amen ba? Eromeres ba kayong mga taga-is? Hindi. Buhayin natin. Nagsanib puwersa yung mga Syria, Turkey, Lebanon, Assyria, di ba? Iran, Iraq. Yan yung mga puwersa sa east. And then, ang ginawa ni Herod, ang sabi ng history, nagpunta siya ng west. Saan ang west? Rome. Punta siya sa west at sinabi niya, tulungan niyo ako rito. Malakas ang puwersa ng east. Di ba? Ang base nila ay Israel. Talagang battleground lagi ang Israel, no? Kawawa naman, no? Hanggang ngayon, battleground pa rin sa Gaza, di ba? Ano po ang nangyari? 40 years BC bago ipinanganak itong ating Panginoon, nasakop na nila, nagkaroon sila ng strong footing sa Israel. Ito na si Herodes. Dahil magaling si Herodes, kumuha ng tax sa mga Israelites, at magaling siyang magpatakbo ng kapayapaan, pero siya po ay salbahing hari. Ginawa siyang hari ng Rome. Kumbaga, sa kanila, sa Rome, tawag lang sa kanila, governor. Pero itong si Herodes, gusto niyang maghari-harian. Naget na natin, amen ba? Kaya ang istorya nito, gustong patayin ni Herodes si Jesus. Pinapatay niya yung mga baby, nakatakas ang ating Panginoon sa Egypt. Kaya po, na-fulfill yung message, I will call my son in Egypt. Amen ba? So nagigit nyo na itong verse na to. Ang daming istoryang nangyari. At si Haring Herodes, yan. Ano ang sabi rito? May mga magoy. Ito na, no? May mga pantas. Saan galing ang pantas? Balik lang natin. Huwag mo natin madaliin. Dito tayo magpipreach. Ayan, no? Ano yung verse? Sabing ganon? Ayan, nang sila'y isilang, ng panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea, na ipinanganak si Jesus sa Bethlehem, nang siya'y isilang, may mga matatalinong tao mula pa sa silangan ang dumating sa Jerusalem. Amen ba? So, saan galing yung mga matatalinong tao? Silangan. Saan ang silangan? Quiz. Persia. Ayan. Persia. Modern day. Oh, yun. Bigyan nga ng star si Brother Raul. Nakikinig. Ha? Bigyan ng star yan, ha? Okay na, ha? Maliwanag na, mga kapatid. Ngayon, paano nila nalaman na si Jesus ay ipinanganak na sa Bethlehem? Next verse. Sige pa, next. Ayan. Next verse. Next. Ayan. Uy, mga explanation lang naman yan eh. Sinabi ko na yan. Okay, so basahin na lang natin dito, no? Na si Jesus, mga kapatid, nagtanong-tanong sila, makikita nyo yan sa Matthew chapter 2. Pwede ba nating basahin sa English doon, Jam? Maintindihan natin, sa Matthew chapter 2, nandun po yung istorya ng mga magoy or mga magi. And then, ang sabi doon, ayan, thank you. And as, nagtatanong sila, itong magi. Alam po ninyo, mula sa Persia o sa Iran, ilang miles o kilometro, Bisaya. Sinong Bisaya dyan? Ha? Hindi ako Bisaya. Ilonggo ko. Mula Iran hanggang Israel is around 800 miles. Gaano kalahaba yung 800 miles? Ha? Punta ka galing ka sa Apari, galing ka ng Metro Manila, punta ka ng Apari, punta ka ng Hulo.
O balik ka ulit ng Metro Manila. Marahil, ganun ang biyahe nila. Wala pang tricycle nung araw. Wala pang MRT, walang eroplano, walang bus, walang bike. Ano ang sinasakyan nila? Yung camel. Hindi ako nanalo kagabi. Camel ang sinasakyan ng mga may pera. Amen ba? Pag ikaw ay may kamelyo, ikaw ay yayamanin. Di ba? Ang mga Persia, mga kapatid, kung babalikan natin, may verse dito si Daniel, time ni Haring Nebuchadnezzar, sinakop niya ang buong daigdig. At isa sa mga exile ng mga kabataan ay si Daniel. Natatandaan nyo na si Daniel? Di ba? Kagabi. May Daniel ba kagabi? Parang wala ah. Ayun, no. Tama. Hindi, Joseph yun, pastor. Ibang story na naman, haba tayo na ito. Parang naging lesson tayo, hindi na preaching. At least interactive, nag-iisip kayo. Amen ba? Nag-iisip kayo kung tama nga yung ginagawa natin, baka mali, di ba? O ngayon, balik tayo. Si Daniel ay exile doon sa Babylon, Iraq. Time ni Haring Nebuchadnezzar na naginip siya at ang sabi niya, nakita ko ng estatwa na ang ulo ay gold, ang dibdib ay silver, ang kanyang yung hips, no? Yung torso ay bronze, tama ba? Ang kanyang paa ay bakal at ang kanyang talampakan ay pinaghalong putik at bakal. Tama ba? Sino nakapanaginip nun? Nebuchadnezzar. Bigyan ulit ng star to. Nakikinig. Nakikinig. Samantala yung mga ropor, kung ano. Hindi nag-aaral mga nasa ropor, ha? Amen ba? And then in-interpret. Sinong nag-interpret? Si Daniel. Tama ba? Sabi ng mga interpreter, pinapatay ngayon ni Haring Nebuchadnezzar, kayo mawala kayong silbi, hindi ma-interpret. Si Daniel naka-interpret. Siya na ngayon ang pinuno niya. Kaya si Daniel naging pinuno ng mga Chaldeans. Sila yung mga astrologers, matatalino, mga scientist, mga magician. Gamit doon yung word na magi. Amen ba? Hindi noodles. Amen ba? Kaya sino po ang naging leader ng magi? Si Daniel. At dinala niya yung scripture ni Daniel. Dinala ni Daniel ang Pentateuch. Ano yung Pentateuch? Uy, pastor, ano na naman yung teaching na yan? 5 librong isinulat ni... Yun. Sino nagsabi ng Moises? Ayan. Okay, bigyan ng star si Brother Emil. Okay, ano yung Pentateuch? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ano Judges? Iba na yun, ha? Kings na tayo nun. Okay. Okay, magagalit si Pastor Sani sa atin. Nag-aral pa naman tayo sa ISOM. Balikan natin yung Old Testament and New Testament. Amen ba? Nagre-revealan tayo para maintindihan natin yung star. Wala pa tayo sa dulo. Pastor, mukhang mahaba-haba pa tong lessons na to. Yes. Dahil si Daniel ang nagdala ng Pentateuch sa Persia, sa Iran. Dinala niya rin yun sa time ni Haring Nebuchadnezzar. Actually, Babylon muna at pagkatapos, Persia. 2 term yung pamumuno ni Daniel. Yan na, si Daniel. Oh, lumabas na in scripture. Amen ba? Ibig sabihin, nung panahon ni Haring Nebuchadnezzar, siya na po yung kanang kamay pagdating sa mga akatalinuhan. At siya po yung nagre-represent the statue, yung gold, is si Haring Nebuchadnezzar. Kaya lang, nabaliw siya. And then sa dulo, makikita nyo ng yung scripture, sa Daniel, sinabi ni Haring Nebuchadnezzar, nakita ko na ang totoo ang Diyos. Kaya nagkaroon siya ng statement sa lahat ng nations around the world, sundin ninyo ang Diyos. Na-born again na ulit si Haring Nebuchadnezzar. Namatay si Haring Nebuchadnezzar, pumalit ngayon, Persia.
Amen ba? Nandun pa rin si Daniel. Nandun pa rin yung mga pumipili kung sino ang magiging king ng Persia. Ang tawag sa kanila ay mga kingmaker. Yan. Amen ba? Mga kingmaker sila. And then si Daniel, mga kapatid, ay ibinigay niya yung Pentateuch at makikita yan sa Numbers 24. Kung meron tayong Numbers 24, pero sa English ko babasahin. Sa English, ito ang sabi, I see him, but not now. I behold him, but not near. A star shall come out of Jacob. A scepter shall rise out of Israel, a butter that blow up Moab and destroy all of the sons of tumult. Ano po ang ibig sabihin nito? Na isang araw, darating ang panahon na magkakaroon ng star, tala. Ito'y manggagaling doon sa Israel, specifically sa lahi ni Jacob. Si Jacob ay sa lahi ni Israel. At si Jacob, sino po ang kanyang anak? Tama naman yon, pero kay Judah nanggagaling si David. Tama ba? Natatandaan niyo yung story ni Judah and Tamar. I think si Jam nag-preach doon. And then from Judah, lahi ni David ay sa lahi ni Judah or kay Jesse. At ang ating Panginoon ay galing kay David. Basahin niyo yung Matthew chapter 1 verse 1. Ang ating Panginoon ang tinutukoy ni Daniel sa Old Testament na pinreach niya mismo sa Babylon, sa Persia, at yung mga Magi and Chaldeans, mga matatalino, nagbasa sila ng Bible. Inaantay nila ang Star of Bethlehem. Amen ba? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Eto na. Balikan na natin yung Matthew chapter 2. Nagtatanong sila kanino? Kay Herodes, na feeling niya naghahari-harian. O, nasa na yung hari ng Israel na pinanganak? Bakit? Paano? Hindi naman Israelite si Herodes. Hindi po siya Israelite. Isa po siyang hentil na nagpapanggap na Israelites. Kaya ayaw niyang bitawan ng kanyang posisyon, pinatay niya yung kanyang 12 asawa. Pinatay niya pati yung mga anak niya kasi ayaw niyang palitan bilang king. At nung threat si Jesus, sinabi ng mga Magi na si Jesus ay pinakanak ng hari. Anong ginawa niya? Pinatay niya lahat ng sanggol mula kapapanganak hanggang 2 taon. Ganong kalupit si Haring Herodes. At ang sabi ng history, nung mamamatay na si Herodes, lahat ng mga matatalino, mga mayayaman, ay ikulong. Pag ako namatay, patayin niyo rin sila. Dahil walang iiyak sa kanya eh. Pero doon sa mga kasama niyang namatay, maraming iiyak. Feeling niya, may umiyak na rin sa kanya. Ganon kaplip ang utak ni Herodes. Ang lupit, ano? Basahin niyo lang yung history. Kaya nung nagtatanong ngayon, balikan natin yung Matthew chapter 2, nagtatanong yung mga Magi? Siyempre sa palasyo. Amen ba? Kaya nagimbal ang kaharian ni Herodes. May isisilang na hari ng Israel. Di ba? Basahin niyo yung Matthew chapter 2. Ang ganda po ng story ron. And then, and ask, where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him. Sino yung nagsabi nito? Yung mga matatalino. Amen ba? Nung nakita na nila kung sila ay nasa east, no? Mga taga-east dyan. Sino mga taga-silangan dyan? Mga Marikina, mga taga-Antipolo, mga pais tayo, no? Pais. Nakita nila sa west, iba yon. Ayun yung later on magwiwig na, ano? May iba na naman tayo, bro. Bawasan nga yung star to. Bawasan na yung star. Nakadalawa kanina eh, no? Nawala tuloy ako. Nakita ng mga Magi yung star from Bethlehem. Tama ba? Paano nila nakita? Ang sabi ng mga Bible scholars, nagkaroon ng constellation.
Uy, pastor, ano na mga English yan? Naghanay-hanay ang Jupiter, ang Mercury, ang Mars, no? At isama mo na yung sun, ang araw. Isama mo na yung buwan, naging spotlight, papunta doon sa Bethlehem kung saan isinilang ang ating Panginoon. Nagkaroon ng spotlight. No? Ito, dami spotlight. Kurang pa rin sa liwanag. Naget nyo na? Parang magandang spotlight, ginamit ng Diyos yung constellations of many stars. At naging star of Bethlehem na tinatawag. Si Jesus, yung bright morning star, ipinanganak na. Amen ba? Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ipinanganak na yung the bright morning star. Wow! Diba? Ito na yung mga kontrabida. Ano nangyari sa mga kontrabida? Sabi ng verse 3, ano sabi ni Herodes? O sige, punta kayo sa Bethlehem. At sabi ng mga Pariseo, nandun daw si Jesus. At pag nakita niya, sabihan niyo ako, sasamba rin ako. Mapatayin ko yan. Parang ganun sa utak niya. Boses pa lang eh. Magdududa ka na talaga. Amen ba? Pero anong ginawa nila, mga kapatid? Sumamba sila sa ating Panginoon. Tuloy-tuloy nga natin. Ito na lang yung topic natin, matapos tayo. Sa verse 3, when King Herod heard this, he was disturbed. Yan na, no? Pinapatay ko na nga yung mga anak ko. Meron pa akong tatrabahuhin, ano? And all Jerusalem with him. Verse 4. When he had called together all the chief priests, sino pinatawag niya? Yung mga nag-aaral ng Bible. Yung nag-u-officiate ng Sunday service, yung Sabbath. The priests, the teachers of the law, and he asked where the Messiah was to be born. Alam na alam kagad nila. Micah. In Bethlehem in Judea, they replied, for this is what the prophet Micah has written. Alam nila, di ba? Pero sino lang nagpunta sa tahanan ng ating Panginoon? But you, Bethlehem, in the land of Judah, by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will shepherd my people, Israel. Saan ipinanganak ang ating tagapagligtas? Bethlehem. Specifically, fulfillment po ito ng prophecy. Amen ba? Verse 7, ano po ang nangyari sa kanila? When Herod, ito na yung kontrabida. When Herod called the Magi, secretly, yan, pwede ba meeting tayo? Di ba? Alam po ninyo, yung entourage ng mga Magi, ang sabi ng Bible scholar, libo-libo sila. Kasi hindi sila pwedeng pumunta sa teritoryo ng Rome. Dahil kalaban ng West, di ba? Yung mga taga-East, yung puwersa nila, naghahanap sila ng king dahil sila yung mga kingmaker. Libo-libo po sila, may mga soldier po sila, may mga tagapagluto sila, may mga kaldero, may mga kawali, para sila yung maglakbay. And it took them 2 years to come to the house of Mary and Joseph together with a kid, Jesus. Nung nakita nila ang ating Panginoon, hindi siya baby. Malaki na si Jesus, parang si Luke Ray, nagtatakbo na. Tingnan natin, verse 8. Verse 8. He sent them to Bethlehem and said, go and make careful search for the child. Child na no? Diba? Toddler na si Jesus this time. As soon as you find him, report to me. Yan, ito na yung kalokohan ni Herod, so that I too may go and worship him. Verse 9. After they had heard the king, they went on their way. Ano ang naging lead? Sino ang nag-lead sa kanila para makarating sa bahay ng ating Panginoon? The star they had seen when it rose went ahead of them until he stopped over the place where the child was. Mga kapatid, sa ating kasalukuyang panahon, yung mga taong naliligaw at nasa kadiliman, kailangan nila ng star.
Kailangan makita nila yung star that will point to our Lord Jesus Christ. And you are morning star of Jesus. The bright morning star will shine His light, His luminance to you so that the Gentiles, the unbelievers, will come to know Christ because of you. And you will lead them to Christ. Amen? Praise the Lord. Yan po ang nakikita ng tao ngayon. Bulag, madilim, hindi nila alam yung right directions, false information, false religion, papunta sila ng impyerno. But because of bright morning star in us, we lead them to Christ. Amen ba? Katulad ng mga Magi. Imagine mga kapatid, naglakbay sila for 2 years, they search the Word, they search God. Sila pang mga unbeliever ang nagsisearch para lang sumamba sa totoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Itong mga Pariseo na magta-tricycle lang, no? Mula doon sa templo, mula Jerusalem, magta-tricycle lang sila o siguro isang jeep, no? 5 kilometers. Mula doon sa Jerusalem papuntang Bethlehem, hindi man lang bigyan ng panahon ng ating Panginoon. Hanggang ngayon, mga bulag pa rin sila at mas gusto nilang iyakapin ang kanilang reliyon. Amen ba? Pero tayong mga matatalinong pantas, yan. Sabi mo sa katabi mo, matalino ka. Yan, dahil hinahanap natin ang ating Panginoon. We are God's bright morning star. Tayo na ngayon ang nagliliwanag, you are the light of the world, sabi ng Panginoon. And then verse 10, tama na ba? Verse 9 ulit, balikan natin. After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen, it rose, went ahead of them, until it stopped over the place where the child was. So sabi nila, o sige, puntahan nyo sa Bethlehem. Syempre, malaki rin naman ang Bethlehem, no? O puntahan nyo sa Murphy, halugugin nyo. Parang gano'n yun, no? Saan doon sa Murphy? Sa First Avenue ba? Second Avenue? 20th Avenue? O sa Diego Silang? Parang gano'n. Amen ba? Pero sino po ang nagbigay ng guide sa kanila para matuntun nila yung tahanan ng ating Panginoon? The Star of Bethlehem. When they saw the star, this time, nagkaroon na naman ng constellation yung mga stars. Nagkaroon ng spotlight. Amen ba? Pag tumitingin kayo sa gabi, mga kapatid, the skies are bright. Yan, di ba? Ano ba yung kinakanta natin? Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Wow. Yun, no? Yan na. Mamaya, ang Virgin Mother and Child. Alam ko may choir tayo, ha? Tandaan nyo yan, may choir tayo. Ganyan-ganyan, ha? Habang pinipreach si Pastor yung The Bright Morning Star. Amen ba? Nagkaroon ng tinatawag na guide. Ano ang nakita nila? Nakita nila si Lucrey, no? Malaki na si Jesus actually. On the coming to the house, sino nakita nila? They saw the child. Hindi baby. Amen ba? Kaya yung Bethlehem, ano lang yun, it's just a drawing. Pero ang totoong Bethlehem ay ito, child na po siya, kid na. Naglalakad na si Jesus, tumatakbo na. Kung may Jolene lang nung araw, siguro sinabi ng nan, oy, may mga bisita ka. May mga bisita ka rito, mga pantas, 2 taong ka nang hinahanap. May mga regalo sa'yo. May dalang ginto para sa hari. May dalang frankincense para sa ginagamit na pabango sa templo ng mga pare bilang isang aroma o worship. Diba? At meron pang myrrh para pag namatay ka, may pang thank you. May pang imbalsa mo sa hari. Dahil ang iniimbalsa mo lang yung mga hari, mamahalin po yung pang imbalsa mo when it comes to myrrh. Amen ba? Kaya si Jesus po hindi siya pulubi.
Yung pinoportray sa TV, hindi po. Mayaman po ang ating Panginoon. Kung ikaw magre-regalo sa king, hindi ka magre-regalo ng maliit na gold. It's a box of gold. Amen ba? Regalo na. On the coming to the house, they saw Jesus, the child, with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Amen ba? Kaya dito na po ako magtatapos, mga kapatid. Yung star ni Jesus sa STAR, S stands for Source of Life. Amen ba? Sino po yung star natin nagbibigay sa atin ng totoong buhay? Our source of life, ang ating Panginoon. Sa letter T, truth and testimony. Jesus said, I, Jesus, the bright morning star. A, awaited Redeemer. One day, mga kapatid, makikita natin ang ating Panginoong Jesus ang ganda sa alapaap. Amen ba? 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, 17, 18. Pagtunog ng trompeta, mga kapatid, yung mga unang namatay kay Kristo ay mababangon muli, mabubuhay na magbuli, at tayong mga nabubuhay ay susunduin ng Panginoon sa alapaap, the bright morning star. Amen. And then, last, our reigning authority. Source of life, truth and testimony, awaited Redeemer, reigning authority. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. You are the bright morning star. Tumayo na po tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. What's the right song? Kung naaral lang sana, no? Shine, Jesus, shine sana. Maganda, no? Ha? Silent Night. I think that's the right song. Sige, gusto ko marinig yung mga kanta niya dyan sa likod mamaya. Dito niya gawin yan. Awitin natin yung Silent Night. Let's worship God that we have the bright morning star, and Jesus gave us the luminance or shining star, so that we can point ourselves to the Lord and point others to Christ. Sige po, awitin natin with worshiping God, silent night, holy night, all is calm, and all is bright. Hallelujah. One more time, silent night, holy night. Silent night, holy night. All birds quake.
Father God, sa hindi mo pinagkait ang aming Panginoong Jesus upang magbigay liwanag sa aming nasa kadiliman. At salamat sa liwanag ni Kristo nagbigay sa amin ng tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan, tunay na kaligtasan at tunay na pag-asa na meron kaming inaasahan that one day we will see God face to face. And one day we will see Christ, the bright morning star. One day, Lord, we will see Him face to face. I pray ngayong Disyembre, Panginoon, katulad ng liwanag na nagbigay ng guide sa mga pantas at nakita si Jesus, Panginoon, gamitin mo kami, mga morning star, to the bright morning star, to the Lord, upang akayin namin ang mga wala pang liwanag ni Kristo. Lord, we pray, Lord, that we will bring people to the Lord. You said in your words that if your name will be lifted up, you will draw all men unto you. Thank you, Father God, for your message. You are the bright morning star. You are the God who created the universe, its fullness, His beauty. The earth is the Lord and its fullness thereof. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 We praise you. We honor you. We honor you, Jesus. Hallelujah. Jesus. For on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night, the
you, Father God. We honor you. We praise you. All the glory belongs to you in Jesus' name. Amen. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Amen. Patuloy po nating papurihan ng ating Panginoon Amen. sa ating kasabikan sa kanyang presensya. Amen. Hey! Ako ay narito ngayon, naghihintay, inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na ka, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mo pagbisita. Panginoong Jesus, malayang-malayang ka, Panginoon. Pag-uwi mo ang buhay ko, ito'y iyong minsan pa natin awitan ang Panginoon, sabihin natin tayo ay narito at sabik na sabik sa kanyang presensya. Hallelujah! Ako ay narito ngayon, naghihintay, Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Masayaw na ka, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang-malaya ka, pag-uwi mo ang buhay ko, ito'y iyong sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Yes, Lord! Panginoong Jesus, Malayang-malaya ka, pag-uwi mo ang buhay ko, ito'y iyong sayaw na ka, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Yes, Lord! Hallelujah! Panginoong Jesus, malayang-malaya ka, pag-uwi mo ang buhay ko, ito'y iyong. Yes, Lord! Hallelujah! Pag-uwi mo ang buhay ko, ito'y iyong. Yes, pag-uwi mo, Panginoon! pag-uwi mo ang buhay ko, Ito'y iyong Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Salamat, salamat sa presensya ko. Maaari na po tayong makaupo. Yun po, no?
Ang ganda ng paliwanag ni Pastor dun sa sa topic natin na ang bituin na nagbibigay ng kagalakan. Yung pala yon ang difference pala nila ni Jesus Christ at ni Lucifer ay si Jesus Christ yung bright morning star. Si Lucifer is morning star lang. Pero may pelikula na siya, Pastor. May pelikula pala yan si Lucifer. Bituing walang ningning. Di ba? Nawala eh. So, ang ganda, no? Ang ganda ng mga paliwanag ni Pastor. Kaya nga, siguro, kailangan talaga, magsaya tayo dahil binigay ng ating Diyos ang kanyang dakilang anak na si Jesus Christ para sa natin, sa ating kaligtasan. Kasi nga, maraming tao ngayon ang hindi na nakakakilala. Kaya tayo maswerte tayo dahil sa panahon ngayon, tayo yung makabagong mago. Tayo, sabi nga ni Pastor kanina, tayo yung mga bagong mago na naghahanap kay Jesus Christ at natagpuan natin siya sa ating mga puso. Kaya, sila din yung unang naghandog ng gifts kay Jesus Christ, diba? Kaya kung gusto nyong magkaroon ng star, maghandog din tayo sa pamamagitan ng ating tithes and offering. Diba? Kanina, nakadalawang star si Brother Raul kaso nabawasan ng isa. Pero ngayon, inaanyayahan ko po kayo lahat na tumayo at pahayag natin ang ating panalangin para sa ating tithes and offering nang hindi napipilitan, sabi nga. Kaya sige po, sabayan niyo po ako at itas natin ang ating envelope. Diyos Ama, marami pong salamat sa iyong biyaya at pagpapala. Alam kong lahat ng ito ay galing sa iyo, kaya inaalay ko ang aking ikapu at handog para sa iyong gawain. Ikaw ay nangako na bubuksan mo ang langit at ibubuhos mo ang pagpapala sa akin na sobra-sobra, walang silid kalagyan. Kaya't ako'y naniniwala na tutuparin mo ang iyong pangako. Umaasa ako na may darating na pagpapala sa aking kabuhayan, trabaho, negosyo at katatagpuin mong lahat kong pangangailangan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede na po tayo. Praise the Lord. Tayo po'y darako sa Holy Communion. Praise God. Tayo po'y manalangin. Panalangin po natin yung juice, tinapay, na nagsisimbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus. Father God, pagpalain mo ang mga elements na to, the bread, the juice that symbolize yourself, that we have common union with the Lord. In Jesus' name, amen. Praise God. Praise the Lord. Habang dinidistribute po yung tinapay at juice, awitin po natin yung ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo at ibahagi. Ito ang tinapay ng buhay.
bahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, makihisa. Yan ang dugong lumanag upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, mag